Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa ating kusina. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng napakasarap at napaka-creamy na nachos. So ito po ay dalawang flavors. So egg flavor and pork flavor. Simulan po natin. Narito po yung mga sangkap na atin pong kakailanganin sa paggawa natin ng nachos. Para po sa kumpletong listahan ng mga ingredients, please check the description box below. Meron po tayo ditong 1/8 kilo ng na-chop na po natin na lechuga. So, pwede po kayong gumamit ng green ice lettuce or romaine lettuce. And then, 1/4 kilo of sliced na tomatoes. 1 medium size na onion, na cube ko na rin po siya. And then, meron po tayo ditong pork. Ayan, na naigisa ko na po. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gawin. And then, 2 pieces of red eggs. 1/2 teaspoon of salt para po sa ating red egg mixture. And then, cheese whiz. Mayonnaise. And then, ang atin pong nachos chips. Ayan. And then, of course, ang ating additional na toppings, meron po tayo ditong cheese. Para sa ating ginisang pork, maglagay tayo sa ating kawali ng at least 2 tablespoon of oil. And then, hayaan po natin itong uminit. Sunod po natin ang 2 tablespoon of onions. Sunod po nating ilagay ang ating 1 tablespoon of garlic. So, na-chop na po ang mga ito ng maliliit. I-saute po natin ito sa ating pan until sa mag-golden brown ang ating mga onions and garlic. Kapag okay na po ang ating onions and garlic, ay ilagay na po natin ang ating 1/8 kilo of pork giniling. And then, i-stir po natin ito until sa wala po yung pinkish color ng ating pork. Lutuin lamang po natin ito in medium heat para po hindi masunog ang ating pork. And then, kapag hindi na po siya pinkish, lagyan po natin ito ng 1 tablespoon of soy sauce. And 1/2 teaspoon of nor liquid seasoning. So, ito po ay highly recommended. Pero kung wala po kayong liquid seasoning, ay pwede po kayong maglagay ng konting oyster sauce. Pwede rin po kayong maglagay ng pepper to taste. So, ayan, after 7 minutes of cooking, ayan, medyo nag-brown na po siya, nag-golden brown na po siya. And natikman ko na po rin po siya at luto na po ang ating pork. So, papatayin na lang po natin ang apoy and hahanguin po natin ito. Meron po tayo ditong dalawang lagayan at dahil po 2 flavors po ang ating gagawin. So, ang una
kayo sa mga magagamit po ninyong sangkap. And now ay maglalagay na po tayo ng ating cheese whiz. Kung ayaw nyo po nitong cheese whiz ay pwede po kayong gumawa ng homemade na cheese sauce. And then mag-grate po tayo sa ibabaw ng cheese. And of course, kung mas maraming cheese, syempre mas masarap ang inyong nachos. And para po sa ating last toppings, maglagay po tayo ng mayonnaise. Tsan-tsanan! So yan, presenting to you my cheesy pork nachos. Ayan, sobrang nakakatakam dahil ang bango-bango na rin po niya. And then, of course, ang ating cheesy red egg nachos. So ayan, tara na po at tikman po ito. But before that, please don't forget to like and subscribe and always turn on the notifications. So una po nating titikman itong pork nachos natin. So, yan. Napaka-creamy po niya. Masarap po siya. Ayan. And then, napaka-malinamnam po niya dahil nga po sa cheese whiz, sa cheese and dun sa mayonnaise po natin. And then, nalalasahan mo po yung crunchiness. Ayan, ng ating iba pang mga ingredients tulad ng ating onions, yung mga lettuce, and of course, yung atin pong chips. So, ayan, napaka-healthy po ng ating snack po ngayon dahil marami po siyang veggies. Next naman po nating titikman is ang atin pong red egg na cheese. So, i-describe ko lang po sa inyo kung ano po ang lasa nito. Dahil na-try ko na po nitong gumawa dati and malinamnam po siya. Ayan. So, maganda rin po yung combination ng ating red egg and tomato. Plus, lagyan mo siya ng cheese whiz and yung mayonnaise po natin. So, ayan. Pwedeng-pwede nyo po itong pagkakitaan. Lalong-lalo na kung may resto po kayo or pwede nyo rin po siyang ilagay per tub. Kung gusto nyo po yung pa-order na type ng pagnenegosyo. So, ayan. Mag-costing lang po kayo guys, mga moms. Mag-costing lang po kayo sa mga magagamit po ninyong mga sangkap dahil iba-iba po yung presyo sa bawat lugar. Dahil po kung magkaibang location po tayo, of course, ay magkaiba rin po ang ating mga presyo ng bawat sangkap. So, nasa inyo na lang po na mag-adjust kung magkano po ang bawat sangkap dyan sa location po ninyo. So, ayan, sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kaalaman at sana po ay matry at magustuhan nyo po ang video na ito. Dahil po sinisigurado ko sa inyo na napakasarap at napakalinamnam po nito. And again, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and always turn on the notification bell upang maging updated ka sa mga videos ko. Ako pong muli si March and thank you so much po for watching. Bye!